Ang Bat Velasco, grade 6 student. Kilala sa kanilang klase, maging sa ibang seksyon na masipag, mabait, matalino, at maganda. Kaya marami din ang mga lalaking gustong ligawan siya. Pero si Velasco, hindi mo na pinapayagang ligawan siya. Dahil abala muna siya sa pag-aaral kaysa sa panliligaw. Kailangan niya makapagtapos sa pag-aaral para maarating niya ang magandang pangarap na magkaroon ng magandang trabaho. Bigay ito sa kanyang mga magulang. Kaya pinapanindigan niya pa rin ang pag-aaral kaysa sa panliligaw. Pero yung mga gusto maligo sa kanya, hinayaan niya lang niya dahil hindi naman niya tatanggapin ang mga to. Pero may susubok sa buhay ni Velasco na isa talagang gusto talaga siyang ligawan at tila pa gusto nitong dalhin siya sa kanyang tahanan. Pero hindi tao ang nanliligaw kay Velasco, kung hindi isang nilalang na kinakatakutang nakatira sa puno, kung hindi isang kapre. Nangyari ito habang kumakain si Velasco kasama ang kanyang mga kaibigan sa tabi ng isang puno sa may tapat ng flower base malapit sa room ng grade 1 at grade 2. Wow, Velasco, sobrang galing mo talaga. Pati yung mga subject, nasagot mo. Buti ka na maka-perfect. Ha, okay lang yun kahit hindi maka-perfect. At least, napag-aaral ka mabuti. Mabuti ka pa nga, Velasco, malalaki yung mga score sa mga quiz natin. Eh kami, ang mapapapa ng mga nakukuha namin eh. Ako, huwag yung sukuhan yan. Walang tataas din yung grade nyo. Basta't mag-aaral kayo ng mabuti. Kagaya ko, tingnan niya, nag-aaral ako. O, diba? Tumataas ang grade ko. Yun lang dapat yung gawin. Mag-aaral ng mabuti. Para tumas din yung mga grade ninyo. Oo nga, tama sinabi ni Velasco. Kaya pag-aaralan ko na niya maigi yung akin. Mag-aaral na ako mabuti. Ako nga din, babawasan ko na pagsiselfon ko. Ikaw, be, mag-aaral ka na ba ng mabuti? Oo naman. Kagaya ng pinaya mo. Sige, gagawin namin yung gusto mo. Yun ang gusto ko. Na pala, na-assign pala sa atin si ma'am. Oo nga eh, sa Pilipino. Maigi pa pagtulungan nating apat yun. Para matapos. Report naman yun eh. Maganda yan, sige. Pero punta kayo sa bahay ko. Pagawin na natin agad ng maaga. At hindi na tayo magapol sa susunod na pasok. Sige, magkano ng iyan. Sige, pag-uwi ha. Diretso kayo sa bahay ko. O sige. Pero bago, kumain muna tayo. Baka mapanis pa tong hindi natin nakakain tong baon natin eh. Ayaw nga pala. Salamat. Bautista. Wala nga naman. Velasco. Velasco, ba't ka nakatingin dyan sa puno? May nakikita ka ba dyan? Wala. Huwag mo naiintindihin yan. Bakit, Velasco? May nakikita ka ba dun sa puno? Wala lang. Sa palagay ko, baka kasi may nakatingin eh. Naisip ko lang ba? Eh, pagtingin ko, wala naman. Naku, huwag mo naiintindihin yan. Walang taong makakit dyan. Kung sino umakit dyan, lagot kayo sa boyet. Saka walang makakit dyan. Pinagpapawalan ng mga bakit nga dyan eh. Sa bagay, baka gumugulo na naman yung isipan ka. Patuloy tayo sa pagkain. Sige, kain na tayo. Hindi na pinansin ni Velasco ang nakita niya sa puno. Binaliwala lang lamang ito dahil baka lang guni-guni lang niya ang kanyang nakita. Pero pagdating ng hapon, umuwi na nga si Velasco sa kanyang bahay. Kasama niya ang kanyang mga kaklase para gumawa agad ng assignment na pinagawa sa kanila ng kanilang guro. Pero habang sila'y gumagawa ng assignment, nagmamerienda habang gumagawa sila ng assignment dahil may pagkain sa lamesa na pwede na makain habang gumagawa ng assignment. Habang sila gumagawa pa lang ng assignment, may narinig si Velasco na tila kumakatok sa kanilang pintuan na hindi niya malaman kung sino. Ano yan? Be, baka may tao ata dun sa labas. Naging buksan mo yung pinto. Oo nga naman, Velasco, buksan mo kaya yung pintuan doon para malaman kung sino kalagay kumakatok. Ewan ko eh. May gate kami dun sa labas. Kaya malapit may kakatok. Sige pa mo lang. Baka mama mo lang yun. Sige na nga, pupuntahan ko. Dyan muna kayo ha. Kumain kayo habang nagawa ng assignment.
Sige, sige, Velasco, kami nang bahala. Paano nangyari yan? Walang tao? Eh, nakalak namin gate. Parang hindi mama ko yun ah. Nagulat si Velasco nung pagsilip niya ng pintuan, tila walang tao naman sa labas. Tao man ang katok, dapat marinig muna ang pagbukas ng gate bago maramdaman ang pagkatok sa pinto. Sinabi ni Velasco sa kanyang mga kaibigan ang nakita niya. Tao dun sa labas. Ano? Walang tao? Oo, walang tao. Pagkakalakakuha lang ako eh. Kung may tao dapat marinig ko buksan ng gate bago kumatok. Oo nga no. Grabe, kakaiba yun ah. Huwag may isipin yan. Kaya talaga, nagpapanawala kayo sa kapapalagan. Laging dito to. Baka kuha lang yun ng hangin. Kasi yung pintuan niya gawa sa bakal. Kaya tatama talaga yung mga naglilibang dala ng hangin. Talagang makikita mo yung pang kakatok sa bagay. O siya, huwag may isipin yan. At kumuha tayo ng assignment. Sige, makikita nga. Hindi na pinansin ni Velasco kung ano naman ang nakita niya na kumatok sa pintuan. Pero sabi ng kanyang kaibigang babae, baka nga lang, hangin lang yon na may tila may dalang nililipad kaya tumama sa pintuan. Pero hindi niya napansin ang sinabi ng kaibigan niya tungkol sa kababalaghan. Pero dyan nagkamali si Velasco. Ang kababalaghan nasundan pagkagat ng dilim. Nang habang natulog si Velasco, nakarinig siya na tila ba may kumakatok sa kanyang bintana kahit na 12:00 na ng hating gabi. Ay, sino ba yan? Ang ingay-ingay. Di kailan mo yan. Ay, ano ba? Di kailan mo yan. Lakas ng katok niyan. Tingnan ko nga kasi sa may silip. Ito na nakaramdam takot si Velasco nang kung ano man ang narinig niyang kumakatok sa bintana. Kahit takot, lakas loob niya pa ring silipin ang bintana kung saan niya narinig ang pagkatok. Wala namang tao ah. Ay, nako. Ko talaga, Velasco. Dala ka talaga ng antok. Patulog na nga ako. Sino ka? Anong ginagawa sa kwarto ko? Alam mo kung anong dahilan ko kung bakit ako narito sa bahay mo. Anong bakit mo sa akin? Ba't ka nakita? Anong gusto mo? Alam mo ang isa kong tanong, sasagot mo, gusto kita. Gustong gusto kitang ligawan, Velasco. Hindi ako papayag. Ayoko saya. Anong klaseng tanong yan? Hindi ako papata sa pangit. Kahit kailan, kahit anong gawin mo, hindi ako magsasabi ng oo saya. Dahil hindi ako nagpapaligaw. Ganun ba? Ang katulad ko ay hindi ako madaling magpasuko. Kahit sino, kaya kong ligawan. Makuha lang ang aking gusto. Kaya gabi-gabi kitang aabutan ng ligaw. Hanggang maging akin ka na. At isasama pa kita sa aking tahanan. Hindi ko alam pa naman nalaman. Alam ko, saan ka ba talaga nang galing? Gusto mo talaga malaman kung ano ang sagot? Galing ako doon sa puno, sa inupuan ninyong flower base. Doon ako nakatira sa punong iyon. Nagulat si Velasco sa sinabi ng kapay. Nang inupuan pa nila malapit sa puno, bahay pala ng kinakatakutan ng nilalang na kapay. Matagal na talagang kwento sa poong paaralan ng elementary ng paradahan ang kwento tungkol sa kapay na nakatira sa isang puno at doon na nga sa mismong pinestuhan nila Velasco ang sinasabing nakatira ang kapay. Paano mo ako nasundan? Kaming mga elemento, lalo na ang mga lahi naming kapay, kaya naming sumunod kahit saan. Pero hindi mo kami maramdaman kung bakit kami nakasunod. Kaya, gabi-gabi kitang liligawan hanggang maging akin ka na. Walang makakaagaw sa'yo, ni isa. Akin ka lang, Velasco. Kaya kung ayaw mo talaga akong ligawan, pues,
susubukan ko na ligawan ka kahit magsabi ka pa ng hindi. Akin ka lang, Velasco. Akin ka lang. At pala, hindi ako tao. Kung hindi, isa akong kapoy. Oh, Velasco, ang ingay mo naman. Alas 12 na ng hating gabi. Ang ingay mo pa rin. Ano bang sinisigaw mo? Oo nga, bata ka. Ano ba yung sinisigaw mo? Mama, Papa, may kapay dito sa kwarto ko. Nakita ko siya at gusto niya akong ligawan. Sinabi ko ayaw ka. At gusto niya ba akong dalhin sa kanyang bahay? Ano? Kapay? Anak, hindi totoo ang kapay. Pwetong bayan lang yan. Matagal lang wala ang tungkol sa kapay. Kaya iwasan mo ang pagsasabi mo tungkol sa mga yan. Dahil hindi totoo ang kapay. Katang-isip lang yan. Ay, naku, bata ka. Kakanat mo lang yung mga takot yan na. Buwasan mo nga ba mo? At saka matulog ka na. Pasok ka pa bukas. Pema, pa. Wala nang pero anak. Basta huwag mong sasabihin ang tungkol sa kapay dahil hindi totoo yan. Kapag inulit mo pa ang tungkol sa salitang yan, hindi ka namin pipilitin ka namin dalhin sa mental hospital. Para doon ka muna isubmit sa pagkukondisyon sa iyong sarili ba. Pero pa, wala akong sakit. Totoo, nagsasabi ang totoo. Tama na, matulog ka na. Matutuloy na kain kami. Walaan ang mga magulang ni Velasco tungkol sa kapay. Sa takot na baka dalhin din si Velasco sa mental hospital, hindi na siya nagsalita tungkol sa kapay. Pero sumunod na araw, tila lagi na siyang nililigawan ng kapay tuwing gabi. Gusto niya malaman ang susunod na mangyayari sa buhay ni Velasco sa walang tigil na pagliligo sa kanya ng kapay. Ano kaya ang posibleng mangyari kay Velasco? Tuluyan na ba talagang liligawan ng kapay si Velasco at mayaya itong dalhin sa kanyang bahay ng kapay? O di kaya may pag-asa pang si Velasco na lubayan siya ng kapay? Yan ang dapat angan sa part 2. Maraming salamat sa panonood mga Lodi. Kita-kits tayo muli sa susunod na horror animations. Siyempre, shout out and fun nights na. Bye-bye, kita-kits!